One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C+, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng syempre, Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggong-bongga. Ang bilis ng araw, no? Grabe, Monday agad. Parang kailan lang ay, Diyos ko, nagdiriwang lang tayo ng Christmas, New Year. Ngayon ay almost the end of February na. Itong week na to, matatapos na ang end of February. Kaya, hay nako, papasok na tayo sa March. So, summer na. Grabe, ramdam mo na talaga ang init ng panahon. At grabe, nakakaloka dahil sobrang init dito sa Bangkok, Thailand. Umaabot na kami ng 35 degree. Diyos ko, wala pang summer yan, ha? Diyos ko, Lord. Anyway, syempre, tuloy pa rin ang buhay, tuloy pa rin ang laban. At ayun, syempre, tuloy pa rin ang ligaya. Kaya naman ngayong araw na to, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa pagmamahal at suportang na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At saka syempre sa lahat naman ng makasolid na Mama Sam dyan na grabe talaga. Sobrang grabe ang suporta na binibigay. At saka syempre sa mga bago nating subscribers. So hello sa inyo lahat. Welcome to my YouTube channel. Kaya naman ngayong araw na to, oh my gosh, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So ito nga para sa una nating chika, papremyo sa Reyna Hispano-Americana, $3,000. Anong chika mo dito, Mama Sam? Hindi ko alam kung ito nga talaga yung eksaktong premyo dyan sa Reyna Hispano-Americana. Hindi ko alam kung para saan yan. Pero kung ito yung price nila, Diyos ko naman, nakakaloka sa $300,000. Ayan nga tinatanong nga, worth it ba ang price? So wala tayong alam kung magkano nga ba talaga yung eksaktong makukuha nila. Pero kung ganito ang papremyo ng Reyna Hispano-Americana, kahit ako naloka ako, actually binalikan ko nga yan eh. Kasi di ba naghatid pa sila ng cheque, tapos nakalagay $3,000. So iniisip ko, baka $30,000. So inulit ko ulit kasi syempre walang salamin. Pag wala kasi ako salamin, hindi ko nakikita. So sinuot ko yung salamin ko, tapos binalikan ko. Aba, naloka ako, $3,000 talaga. Sabi ko, hala, magkano na yung nagagastos dito ng mga kandidata? Pagkatapos, kamusta naman yung pambato natin galing pang Pilipinas, pupunta ng Bolivia? Diyos ko, aeroplano pa lang, magkano na? Umabot na ng 100,000. Parang papremyo. Tapos, pagdating dyan, aba, nakakaloka. So, magkano yung magagastos nila for the evening gown, di ba? Syempre yung mga gagamitin pa nila mga damit, tapos yung ay nako, nakakaloka talaga. And then, ang papremyo lang ay $3,000. Parang feeling ko, hindi naman worth it para sa isang reyna. Tapos magde-reign ng sa loob ng isang taon. Tapos kanya pa yun lahat. Buti sana kung may extrang kita or parang ito yung monthly payment niya. Aba, kung ganyan yung monthly payment, di bongga. Pero kung ito na talaga yung papremyo niya sa loob ng isang taon, ay nako, nakakaloka. Kawawa naman yung reyna. So yon, I hope na sana madagdagan pa to na hindi lang $3,000. Sana naman umabot naman ng kahit man lang $30,000. So, mga tipong ganon, para bongga. Kasi naman sa $3,000, kung ako yung girl, hindi na ako sasali. Di ba? So, kayo ba guys, tingin ninyo, tama ba yung papremyo nila? Di ba? Parang nakakaloka naman para sa part ng babae na lumalaban ng, ng
Reyna Hispano, di ba? So, yon. But good luck sa mga girls at good luck sa bagong Reyna nila. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, usap-usapan sa social media, kahapon hindi nanalo ang ating pambato dito sa Reyna Hispano ng alam mo yon na parang inaasahan ko talaga magba-back to back tayo. Pero, ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi nga tayo nanalo? So, ito ang sabi. Agree o disagree ka? Ito ay nabasa ko lang ha. Sabing ganon, overconfident kaya natalo. So, tingin ba ninyo, ayun ba yung dahilan kung bakit natalo ang ating pambato sa Reyna Hispano-Americana? And then, sabing ganon, yung mga message, kaya nga, assume masyadong OA. Tapos, ang sabing ganon, ang contestant natin ngayon ay mukhang mayabang, overconfident, compared diyan na natural Pilipina, mahinhin ang dating. And then, actually, ang likot niya sa stage para siyang lasing na sobrahan gigil at nagmukha lasing tuloy. So, ayun yung mga comment ng mga netizen. And then, ayan nga, sabi ganun, overconfident daw. Alam niyo, sa totoo lang, ako, magdi-disagree ako dito. So, ako para sa akin, magandang ang represent ng ating bansa ngayon dito sa Reyna Hispano-Americana. Kaya nga siya nakarating sa top 13 kasi nakita yung potential niya. Ayun yung number 1. Ayun yung nakita ko na ginawa ni Bea Maclilan ang lahat ng kanyang makakaya dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines. Sa Miss Universe, sa Reyna Hispano-Americana. Ginawa niya yung best niya sa abot ng kanyang makakaya. At happy naman ako dahil nakita naman natin na talagang lumaban. So, hindi nag-work yung kanyang lahat-lahat na hirap, pagod, dahil marami din namang mga ibang candidates na talagang lumalaban. At ang masasabi ko doon, ganun talaga competition. Ang importante dito, nakita natin si Bea Maclilan na talagang lumaban ng bonggang-bongga. Well-deserved naman ang kanyang eksena bilang laban niya dito sa Miss Universe Philippines. And I'm so happy dahil sa nakita niyang galing. And then kung hindi man siya nakarating doon sa top 8, wala na tayong magagawa doon. Kasi hindi na natin kontrolado yon at hindi niya na kontrolado yon. So, kahit di naman ako, marami din naman akong, nakitaan ko si ganito malakas talaga, si ganito malakas talaga. Huwag natin isisi kay Dia kung bakit hindi siya nakarating sa top 13. Actually, wala tayong dapat sisihin. Dapat nating tanggapin na ito ay laro, ito ay competition. Ang importante ay lumaban yung kandidata natin sa abot ng kanyang makakaya. And then, plus, hindi sa lahat ng oras sa atin yung corona. So, dapat nga matuwa tayo kasi at least, di ba, naka-top 13 tayo kesa doon sa wala. So, ibig sabihin nun, nakita ng organization yung potential ng kandidata natin. And then, hanggang doon lang talaga yung journey niya at wala tayong magagawa. But maraming salamat kay Bea Maclilan sa kanyang inirepresent na maayos ang ating bansa dito sa Reyna Hispano-Americana sa abot ng kanyang makakaya. At sana ang ibang tao ay ma-appreciate yun ng bonggang-bongga. Diba? Diyos ko, nakakaloka. Instead na i-appreciate yung ipinakitang galing ay hindi. Minasama pa, di ba? So, ganun talaga eh. So, hindi natin mapiplease lahat. Pero sana naman, yung mga ganitong pananaw ay medyo lawak-lawakan din natin para sa ating kandidata. Hindi na natin dapat sisihin yung kandidata natin. Kasi nag-overconfident ka. Kasi ganito. Kasi ganyan. Kumbaga, parang, andito na natapos na yung laban eh. So, wala tayong magagawa. Hanggang doon lang talaga yung journey. And then, be happy na lang sa, ipinakita niyang galing. Diba? So, yun, nakakaloka. Ay, nako. Pero ito ang mas nakakaloka. You are never denied, only
redirected, sabi ganon. So, eto nga daw. Ito pala ay si Curaçao ay naging kalaban noon ng ating pambato na si Chelsea. Si Chelsea manalo sa Miss Universe. And then, ngayon sabi ganon, bakit daw hindi sumali si Chelsea manalo sa Miss Universe para daw manalo siya ng Reyna Hispano-Americana? Yes, I'm so happy sa narating ni Curaçao. So, siguro dahil nakita na yung level up kay Curaçao dahil siguro naging kandidata na siya sa Miss Universe. Ito yung pangalawang kandidata sa Miss Universe na naging finalist ba tapos pagdating sa Reyna ay title, di ba? So, ako naman, ang masasabi ko, yung kapalaran ni Curaçao, hindi natin pwede masabi na ito yung magiging kapalaran ni Chelsea Fernandez sa kung sakaling sasali siya ng Reyna Hispano-Americana. So, wala tayong kasiguraduhan doon. Pero, naniniwala ako sa kabilang banda, kung sakaling lalaban si Chelsea Fernandez sa Reyna Hispano-Americana, ay nako, alam kong lalaban siya ng bonggang-bongga. Yun lang yun. So, siguro, dahil sa experience na, alam mo yun, na meron na siyang naging experience at alam niya na kung paano maghanda. And then, let's see, in the future, kung may isipan na ni Chelsea Fernandez sumali ng Reyna Hispano-Americana or sa Miss World Philippines, o saan ba to? Sa Miss Grand. Pero kasi parang malabo, no? Kung iisipin mo din sa kabilang banda. Kasi parang Miss Universe Philippines na ako, bakit pa ako pupunta sa Miss sa Reyna Hispano-Americana para mag-compete. Pero na lang siguro kung i-appoint nila itong si Chelsea Fernandez bilang kandidata, di ba, ng Reyna Hispano-Americana. Pero kung sasabihin mo, mag-compete ka sa Miss Grand Philippines tapos ikaw ang gagawin namin Reyna Hispano-Americana. Ano yun? Downgrade. Ang magiging eksena niya doon, downgraded ang labas. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Parang ayoko ng ganon. Mas maganda nang manatili na siya ng Miss Universe Philippines ever and ever at naging Miss Universe Asia. So, wag na yung mga ganito-ganito na parang, sumali ka dito, try mo. Ganon, nakakaloka. Pero ito ang mas nakakaloka. Sabing gano'n, marami daw humanga kay Jasmine Omay sa pagiging host niya dito sa Reyna Hispano-Americana. And then, marami din nagsasabi, what if daw ko si Jasmine Omay ang ilaban natin sa Reyna Hispano-Americana? So, tingin mo ba mananalo siya? Alam niyo, sa totoo lang, eto pa si Jasmine Omay, pwede akong maniwala na one day baka maging Reyna's candidate. So, mga tipong gano'n. Kasi, syempre, under ni Mr. Arnold, di ba? So, kapag under ni Mr. Arnold, katulad nung nakaraang taon, bigla na lang niya in-appoint ito si Jasmine Omay as a universal woman, di ba? Pero ang napanalunan ni Jasmine Omay noon sa First Princess. Tapos, since na gusto niyang i-appoint sa Universal Woman, ayun, biglang naging Miss Universal Woman siya ng bonggang-bongga. So ako, ang masasabi ko, kay Jasmine Omay, kung siya yung ilalaban, ay may chance na manalo. Diyos ko, sa ipinakita na lang galing kung paano mag-host ni Jasmine yesterday dito sa Reyna Hispano-Americana, ay masasabi ko, wow. Talaga, napawawa ko sa kanya ng bonggang-bongga. Sobrang ang galing. Ang galing niya sa execution. The way kung paano niya i-deliver yung kanyang mga sinasabi. Tapos, ang ganda-ganda ng ayos niya. Kung magiging Reyna siya, di bongga, di ba? Pero ang tanong, mangyari kaya yon? At tanggapin din kaya ni Jasmine Omay na maging kandidata siya ng Reyna Hispano-Americana. Siguro mas natanggapin niya na lang maging host uli sa susunod na taon kasi may bayad to, di ba? So, yan. Nakakaloka. Bakit pa siya mag-e-effort na mag-ano? But ang ganda ni Jasmine Omay yesterday. Talagang, alam mo yun, nakaka-proud na pinapanood mo siya na parang wow, ang galing talaga ng Pinay Beauty. No? Diyos ko, nakakaloka. Sobrang naloka talaga ako. Sobrang napawaw talaga ako sa kanya ng bonggang-bongga. Pero eto, mapapawaw kaya tayo sa mga reyna natin paglaban nila sa international pageant. So para sa sumunod natin, chika, eto nga, Binibining Pilipinas International and Binibining Pilipinas World
Miss World Philippines, and then the Miss Supranational. Ito kasi mga title na to nandito to dati sa Binibining Pilipinas. Di ba, Christine Ann? So, yon. So, ako, para sa akin, excited ba ako para sa laban nila sa international stage? Aba, oo naman. Ngayon pa lang na-excite na ako dahil alam ko no, may ibubuga ang mga reyna natin ngayong taon na to. Yes, nabigo man tayo kay Bea Maclilan, pero parang pilit ko hindi tayo mabibigo kay Katrina Johnson at kay Katrina Ligado at saka syempre kay Asia, di ba? Dahil alam mo na talagang lalaban sila pagdating sa international stage. Oho. At dahil medyo matagal-tagal ang kanilang paghihintay, so parang feeling ko talagang ay nako, bobonggahan talaga nila ang kanilang preparasyon. So ako, I'm so excited for the Miss International kasi nung nakaraang taon ay nag-first runner-up tayo at pinag-aralan talaga niya yung laban nung nakaraang taon at parang feeling ko, i-apply niya this year. Ayan ang maganda. Yung alam mo yun, yung parang alam mo na dapat ay ito yung laro ko. So parang feeling ko, tina-target niya talaga ay Corona sa Miss International at hindi ako magugulat kung si Katrina Johnson na ang kokoronahan ngayong taon na to bilang Miss International ng ating bansa, di ba? And then ganun din si Katrina Ligado, balita ko favorite daw to dito ng may-ari ng Supranational, gusto siya. So parang feeling ko kailangan lang siguro ni Katrina na maghanda ng todo-todo para sa competition, especially yung kanyang Q&A and pasarela. So kapag na-perfect niya yon, ay hindi imposible na maiuwi niya ang corona ng Miss Supranational sa ating bansa. And then sa Asia, dahil maganda yung advocacy niya, so parang feeling ko, ito yung matindi niyang bala para makuha niya ang corona ng Miss World. So, minsan na nangyari sa ating bansa na nanalo tayo noong 2013 sa Miss International kay Bea Santiago, and then nanalo tayo ng Miss Supranational, di ba? Si Butcha Datol, at saka nanalo tayo ng Miss World kay Megan Yang. So hindi imposible maulit-uli ngayong 2026 ang mga pagkakataon na may uuwi natin ang corona ng sabay-sabay sa ating bansa. So, looking forward ako dyan. Pero ikaw, looking forward ka nga ba na may uuwi nila ang corona ng international crown mula sa ating bansa? Hay nako, dyan ako excited. Diba? So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, she's back. So, ito nga, inaabangan to kung saan to sasali, dito ba sa Miss World o dito pa sa but I think it's a perfect na after niyang mag-runners-up sa Miss Grand at binalik niya yung corona, I think from Grand to Cosmo rather. O, di ba? Diyos ko Lord, nakakaloka. Parang feeling ko talagang gagalingan ng pambato ng Myanmar ngayong taon na to dito sa Miss Cosmo. Kung naka-top 5 sila nung nakaraan, so parang feeling ko ngayon, top 5 pa din. Charot. So, yan. At parang feeling ko lalaban talaga sila ng bongga-bongga. Beauty, may beauty naman siya. Alam natin na sobrang eksenadora to at sobrang palaban at ganun din, syempre, yung attitude niya. O, di ba? Na nakakaloka. But looking forward ako kung ano nga ba ang magiging eksena ng pambato ng Myanmar ngayong taon na to at paano kakabog sa Miss Cosmo. Dahil confirm na nga na siya ang ilalaban ng Cosmo ngayong taon na to bilang pambato ng Myanmar. So yan. Parang mali yung sinabi ko. Parang siya ang ilalaban ng Myanmar sa Miss Cosmo ngayong taon na to. Ayun! And then I'm so excited sa magiging eksena niya at ganap. Alam naman natin kung paandar ay talagang paandar ang bakla at alam natin na talagang ay nako. Pwedeng kumabog yan ng bonggang-bongga. So, good luck sa kanya, di ba? Sana wag siyang umiyak pag natalo siya uli. So, yun. So, but good choice kasi syempre, una, malaki ang premyo. Pangalawa, siguro ito na, para makabawi talaga sila sa eksenang ginawa nila noon sa Miss Grand. And then,
choice na Miss Cosmo para piliin niya, I think it's a good for her. Good na good para sa kanya kaysa naman pumunta siya ng universe na hindi naman niya kaya manalo doon at hindi niya rin kaya pumasok ng semifinals. And then kaysa naman pumunta siya sa supranational. Kaysa naman pumunta siya sa kung saan pa man pageant. Pero, I hope na sana, maging maganda ang eksena niya dito sa Miss Cosmo. Pero ikaw ang tatanungin ko. Anong tingin mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Ngayon, syempre maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.